Ngayon, naka-plug in na yun to, naka-plug in. Tingnan nyo kung ano yung magiging kalabasan sa tawas. Nabulag siya, oh. Kabila lang yung umiilaw, kabila wala. Okay, nag-normal. Dito wala talaga sa literal na ilaw. Okay, wala talaga as in. Ngayon, sunod-sunurin na natin yung power amplifier muna bago tayo bumalik siguro ng integrated, kasi tambak na yung mga integrated dito sa may shop ko ulit. Natapos ko lang gumawa ng Trident na CE18. Ilaw na. Tapos itong CE18 na sound standard. Yung isa yun yung Trident na CE18. Tapos sound standard na CE18. Tapos itong live pit na 1000. Next natin itong iMix na blue panel CE18. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na taga ito. Kalimutan ko. Basta shoutout sa may-ari nito iMix na CE18. Bali dalawa din lang rito sa atin. Ito and then yung speaker na 1512. Ayan, bali rewind yan. Sunog. Open yung coil. Ngayon, ito naman ang issue nito ay wala tuloy picture sa TV. Walang display yung channel 1. Okay, walang display yung channel 1. Kaya tinanggal ko na agad. Yung takip para diretso troubleshoot na tayo. Ngayon, naka-plug in na yun to, naka-plug in. Tingnan nyo kung ano yung magiging kalabasan sa tawas. Nabulag siya, oh. Kabila lang yung umiilaw, kabila wala. Okay, nag-normal. Dito wala talaga sa literal na ilaw. Okay, wala talaga as in. Ngayon, yung amplifier nito, na-check ko na yung biasing niya, normal goods. And then may history na ng repair dahil pinix bias na, oh. Ginaya siguro yung ginawa natin. Ayan, naka-fix bias na ito. Yung nandito, hindi pa, oh. Ayan, oh, hindi pa naka-fix bias to. Ito guys, sabihin nyo ako gumawa nito nung una. Hindi ako gumawa nito. Kasi pag ako gumawa, automatic, pag fix bias dito, pinifix bias ko na rin yung kabila. Hindi ako gumawa niyan. Okay, pero tama yung pag fix bias nila kasi 2K rin ginamit nila, eh. Okay, 2K kasi ginagamit ko rito. Ito, stock pa siya, oh. Naka-trimmer pa. Ngayon, tingnan nyo, tingnan nyo kung ano yung magiging kalabasan sa tawas. Okay, dito. Oh, may bias siya, oh. Oh, may bias. Ngayon, ito yung isa. Oh, meron din. 'Di ba? Good yung amplifier. Pero walang display. Ngayon, ito siya. Ito yung technique. Ito yung supply ng amplifier stage. Ito yung high rail and then low rail niya. Papunta dito sa may stepper. Ngayon, yung relay section niyan is mayroon sariling supply. Ito siya, ito. Yan, yung kulay green na to. Same din dito sa isang channel. Ngayon, kapag binunot mo tong kulay green na to, tingnan nyo, bunutin ko tong kulay green. Yan, supply na to. Tingnan nyo kung ano magiging kalabasan sa channel 2. Okay, tingnan nyo. Wala siya, di ba? Oh, wala siya. Maaring walang supply na pumasok dyan, or kung meron man, baka may shorted. Pero kung may shorted dyan, dapat ilaw yung bulb natin. Baka mamaya open or ano man. Ito, tingnan nyo. Okay, ngayon ang gagawin natin, teka lang, balik ko muna yan, para may idea kayo kung paano ako mag step by step mag troubleshoot nito. Okay, balik natin yan. Ilaw siyempre yan, oh. Diba, umilaw. Ibig sabihin, walang supply na pumasok yan sa may relay. Kasi nga, may sarili siyang individual sa na supply. Ngayon, susukatan natin kung may lumalabas dito ng voltahe. Okay? Kapag may lumalabas dito na wala pa rin, ibig sabihin, dyan sa may circuit niya is may problema. Okay? Maaaring may open, or kung short kasi yung diode, automatic ilaw yan, eh. Or may uusok. Ngayon, range natin ng 50K. Ngayon, mahirap to. Ilagyan natin ng, hanapan ko ng pandikit. Ito, dinikit ko. Kasi magpipester tayo. Okay. Kailangan may lalabas. Wala, oh. Wala, di ba? Wala siya, oh. Walang lumabas. Ngayon, para malaman mo, bukod dun sa pagsukat, para malaman mo kung good yung supply na to or hindi, ipag-short natin.
ipag-short natin ha. Medyo mahaba yung video natin, pero baka kukuha kayo ng diskarte. Ito ipag-short ko ha. Teka lang, ipag-short natin to ha. Tweezer ang ginamit natin para pasok na pasok siya. Ayan. Kaya tinusok ko na. Ngayon, kapag shorted yan, pag nagka-short na yan, dapat iilaw yung bulb natin. Iilaw yan. Kasi nga, short. May short sa transformer. Iilaw dapat yan. Pero kapag hindi, ibig sabihin, open yan. Open yan. Ngayon, ito, tingnan natin. Wala, di ba? Hindi umilaw, oh. Ibig sabihin, walang reaksyon yung supply dito. Walang reaksyon. Ngayon, yung isa naman yung bunutin ko. Yung isa naman, para lubos yung diskarte na makukuha nyo ha. Ito ha. Binibigyan ko lang kayo ng ideya. Yan, sabihin naman ng iba, puro tayo kwento. Pero sa kwento is may natutunan kayo. Okay, ito pag short ko to ha. Ayan, pinag short ko na siya. Tingnan nyo kung ano mangyari. Oh, di ba? Oh. Di ba? Short. Dahil nag short ito, yung bulb natin is iilaw. Kung wala kang bulb, automatic uusok yan dito, yung linya na yan. Ibig sabihin, gumagana yan, working yan. Wala siyang putol kasi nga umilaw yung bulb natin. Yung nandito is na open. Okay? Open yung supply na nandito. Ngayon ang gagawin, paano ang diskarte para makagawa tayo ng supply? 'Di ba? Kasi nga open na to, pwede kang maglagay ng panibagong transformer na maliit, tapos i-inject mo siya dyan. Kung ano yung supply ang kailangan, mostly relay na ginamit dito is 24 volts. Kailangan yung supply dyan is mga nasa around 19 volts to 20 volts, para pag na-rectifier siya is babagsak siya ng 24 volts na kayang patrigirin yung relay. Kasi yung relay na ginagamit dyan kadalasan is 12 o kadalasan 24. Sa mga power amplifier kadalasan 24. O di kaya sige, sukatin natin. Try natin ha. Sukatin ko na lang para mas may idea kayo. Sukatin ko ha. Okay, naka-on na. Mga nasa 18 to 19 siguro to. Medyo mahirap lang siya. O yan o. 19 volts nga. Nasa 19. O yan o. Hirap. Pero mga nasa 19 bala. Mga 19 volts. Visit na to. Basta mga 19 volts yung lumabas na voltahe. Ayun. Pwede kayong mag 19 volts na supply. Or isa pang diskarte. Magre-rewind kayo ng panibago. Kasi nga, dito galing yan sa transformer na to. Malamang na-open to. Kasi yung winding nito is alum. Na-open yan. Ngayon, bubutas ka dito. Kaso nga lang, baka maaaring matuluyan. Baka masira mo yung winding. Ang pinaka-the best na gagawin dyan is kukuha ka na lang dito. Mag-parallel ka na lang. Dito ka na rin kumuha sa isa. Diba? Gets nyo? Ngayon, putulin mo tong linya na to. Tapos, dito ka na lang kumuha. Kumaga, mag-parallel ka na lang dito. Okay, sabi naman na, hindi kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. Pwede yan. Okay, pakita ko sa inyo na pwede. Ngayon, total sira naman to, putulin ko tong linya na to, tapos mag-inject tayo dito. Okay, dito tayo kumuha, tapos testing natin. Pakita ko sa inyo. Ito yung ginawa natin. Yan o, pinarallel natin dito ha. Okay, pinarallel natin yan ha. Walang daya, yan o. Ngayon, kabit natin siya dito. Ayusin natin, kabit natin dito. Tapos dito na natin idaan kasi iiksi yung wire. Kung ba pwede. Hindi siya yung tipong abot pa rin siya dun sa kabila. Dito siguro pwede. Ayan, ang importante is gumana siya. Okay, lagay natin siya dito sa may kabila naman. Okay. O, ayan, nakakabit na siya. Ano yung isang wire? Isin natin para malinis naman tingnan. Okay, ayan, tago natin. Okay, ayan na, nakakabit na. Yan o, yung kaputol nyo sa ilalim o. Okay, ngayon, tingnan nyo kung ano yung magiging kalabasan ha. Walk. Oo. Karoon na. Diba? Normal na siya. Ganun ang diskarte dyan.
Huwag kayong mangamba or matakot na hindi kakayanin kasi mababa lang naman yan eh. Mababa lang naman ang pirahe yung kailangan dyan. Kahit mga 2 ampere kaya na yan eh. Okay, wala, no choice ka dyan. Ang option mo dyan is pwede ka mag-rewind. Rewind ka ng panibago, kaso bubutasin mo to. Tapos mag-rewind ka para dyan. Yung isang option, maglalagay ka ng panibagong transformer, maliit na transformer para dyan, yung mga 19 volts. Diba? Oh, yung pinaka-the best na option is dito ka na lang kumuha kasi easy pa naman yan eh. Easy pa naman yan. Ang problema nyo, kung magsira yan, edi tuluyan na sila. Okay, ngayon, maglagay tayo ng speaker. Ano to? Okay, lagyan muna natin ng lagyan natin ng contact cleaner yan. Para maganda agad yung hagod ng switch. Ngayon, lagay tayo ng speaker. Kasi normal naman yung bias niya eh. Pero hindi pa rin matatapos to kung agad yung video natin kasi i-fix bias na rin natin yung kabila para sulit yung bayad sa atin, di ba? Kasi naka-fix bias na ngayon kabila eh. Dapat i-fix bias na rin yung isang side. Okay, o ayan, nalagyan na natin ng speaker and the audio input. Okay, lagay tayo ng audio. Okay, ayan. Channel 1. Okay, channel 1. Makalabog na oh. Channel 2. Channel 1 into. Okay na, working na. Ngayon, i-fix bias natin syempre. Tanggalin ko muna itong channel 2 kasi goods naman yung channel 1, naka-fix bias din. Tama rin yung bias na ginamit, 2K rin ginagamit ko dito eh, para mga nasa 0.26 lang siya. Okay, ngayon tanggalin ko muna itong channel 2 fix bias natin. Ito na, na-fix bias ko na. Madali lang siya kasi naka-double sided naman. Piningot lang natin value nito ay 302, 3K. Yan, 3K, 302. Yan, piningas lang natin dito. Yan. Ang pinalit natin ay 2K. Red, black, red. Okay, red, black, red yung value na yan, 2K. Okay, ngayon, balik natin. And then, siguro, babarasin ko na rin compressor konti para medyo mawala yung alikabok niya. Ito paano, medyo luminis-linis na. Ayan, konting pasada pa ng compressor pero kahit pa paano luminis na siya. Okay, naka-fix bias na. Ayan, fix na yan. Ito, stock, dating na-fix na. Ito ginawa natin, ayan. Ngayon, on natin ulit. Ayan na. Laptop natin, kanina pa yan gumagana, naka non-stop yan. Alright. Ayan. Ayan na. Okay. Okay, hanggang dito na lang. Ganun lang ganun lang kadali yung troubleshoot. Madali kung kabisado mo or alam mo yung proseso kung paano siya i-troubleshoot, di ba? Kung hindi, ayan, mangangapa ka kung ano gagawin mo diyan, di ba? Paano gagawin mo? Medyo nahirapan ka. Kaya gumagawa tayo ng mga video ganito na kapwa natin technician na ngayon lang maka-encounter ng mga itong klaseng unit, di ba? Yung mga medyo bago-baguhan pa lang. Sa mga master, very basic na lang sa kanila ito. Hindi natin ginawa yung video para sa mga customer, para sa mga kapwa natin technician ito. Okay, sana nakapagbigay idea tayo. Okay, hanggang dito na lang iMix na C18. Hindi gumagana yung active and then protect. Mga indicator dito sa may kabilang side. Ayan, yan ang ginawa natin. Okay.